pagkakahiyaan na ang motor ay bumangga sa malaking truck. Ang galing naman po ng motor na bumangga sa truck, para siyang si Iron Man. Binlock niya po ako sa Facebook. Ang sabi ko po sa kanya, ate, anong balak mo po? Ang sabi niya sa akin, hindi naman kami ang may kasalanan. Kasi kapatid mo yung bumangga sa truck namin. Ba yung investigador sa inyo? Kasi nung una, sinabihan ka na marami siyang kliyente. Eh ngayon... Yung pinakahuling message niya po sa akin, basta sinabi niya na po sa akin, ang trabaho ko po dyan, tapos na po. Naku po. Ikaw na ang kumuha ng statement. So, ikaw na yung gumawa ng trabaho ng investigator. Totoo po yun. Ako po yung nagpasa sa piskal na may approval naman nila. So, ibibigay po ng staff po namin ang lahat po ng detalye para makaabot po sa inyo. Baka binubulag po kayo ng tao ninyo sa ibaba. Nagmamaneho yung driver ng truck, walang insurance. Hindi po pwede nagmamaneho to, nagdi-deliver sa tracking na walang insurance, yung kalang unit, dapat ini-impound yan. Spokesperson yan, balikan mo, sabihin mo hindi nagustuhan ni Sir Ben na tabas ng dila mo. So dito sa proseso, may pananagutan, pati LTFRB. Maninindigan kami sa iyo, ipagtatanggol ka namin. Sa lahat ng mga truck operator, lahat ng mga may-ari ng mga trucking company or whatsoever, be responsible of your trucks, truck drivers, whatever it may be. Have all the documents, dapat lahat meron yan. Kasi kapag wala, talagang mananagot kayo. Dito sa studio ngayon, makakasama natin ang magkapatid na Mabel and Shirley Shena. Si Mabel po, siya po yung, ang sabi daw ay bumangga daw sa truck. Mabel, kamusta ka na? Medyo okay naman po, kaya lang po, hindi pa po ako fully recover. Nahihirapan pa po magkikilos. Tapos Kailan po, kayo na-discharge? noong 18 po, October, isang buwan po ako sa ISAB. Kaya mo bang isa-isahin sa amin ano yung mga natamumong mga injuries? Meron po ako ditong bakal, inoperahan po ako dito sa may balikat ko. May bakal po yan. 1 week lang po pagitan, after ng 1 week, opera na naman po dito po sa may baba ko. Nilagyan din po siya ng bakal. Mahirap po yung nangyari sa akin sa ospital. Ang laki po nung hirap na dinanas ko po doon. Hanggang ngayon po hindi pa po ako nakakakain na maayos. Lugaw at sabaw lang po. Yun lang po. So, gaano kayo katagal na confined sa ospital? Isang buwan po. Isang buwan. Sino nagbayad ng discharge fee? Nanghingi po kasi, yung mga kapatid ko po nanghingi po ng tulong sa mga senator po, sa mga DSWD, PCSO, para lang po maayos po yung bill. Nakiusap ba kayo dun sa operator? Anong sinabi sa inyo? Pumunta naman po siya sa ospital twice. Ngayon, ang sabi niya kasi sa akin, inaantay niya po yung result ng CT scan. So, nung time na yun, wala pa po kang resulta. Bakit kinakailangan pa na antayin ang CT scan? Hindi ko po alam, siguro Imbis po. na lang na tumulong, nakitang na aksidente na yung tao. Hindi ko po alam sa kanya. Tapos, ayun po, nag-message po ako sa Facebook sa kanya, nag-text din po ako. Pero ang ginawa niya po, binlock niya po ako sa Facebook. Yung operator? Opo. Papunta pong Banga, may kawayan, bumalik po ako pa Marila kasi po may hinahanap po ako. Nalaglag po ata yung lisensya ko. Ay, nung pabalik na ako, mabagal lang naman po talaga yung takbo ko, hindi po mabilis. Matatansya mo ba kung anong takbo mo? 20? Siguro mga 20 lang po. 20 to 30? Opo. Ganun po. Ngayon, nung nandun ako sa bandang malapit po sa complex, doon na po ako na aksidente. Nagulungan na po ako. Nabangga po ako noon. Nasa harap ka, nasa likod yung truck. Opo. Tama? Opo. So, paano yun? Nag-overtake yung truck or magkabaliktaran kayo? Hindi ko na po yun eh. Parang na-unconscious na rin po ako noon eh. So hindi talaga ikaw ang bumangga kasi ang sabi mo, ikaw ang nasa harapan. Kasi po, may nakuha pong diba? CCTV po yung kapatid ko. Yun po yung nakita. May nag-imbestiga bang mga pulis doon sa pinangyarihan? Ang investigator po nung kaso, si Sir Ruben Pura Jr. po, sa Police May Kawayan po. Nagka-aksidente and then nagka-ano na ng police report. Wala kayo doon kasi dinala na kayo sa ospital.
Dahil nung time na yun, unconscious po yung kapatid ko, wala po kaming copy ng CCTV. Nung time na yun, wala kaming eyewitness. Possible daw po na makalaya yung driver. Tapos yung police po kasi, nung time na nakita kami doon, ang sinasabi niya na ang naabala daw yung negosyo ng operator. Kaya po sabi nung nanay, kung ganun ba yun? Parang hindi naman tama. Yung kapatid ko, andun sa ospital, di ba dapat kami ang mas naabala kaysa po doon sa operator? So anong sinabi ng police investigator pagkatapos magawa yung police report? Nakakausap po ba yung police investigator? Yung pinakahuli, sir, na nakausap ko siya, kasi nung time na yon sabi ko, sir, yung kapatid ko, may malay na po. Pwede nyo na pong kuhaan ng statement. Ang sagot niya po sa akin, marami daw po siyang kliyente. Puyat siya. Sabi ko, sir, isa din po kami sa kliyente nyo. Kaya po ang nangyari, ako po yung kumuha ng statement sa kapatid ko. Ikaw na ang kumuha ng statement. So ikaw na yung gumawa ng trabaho ng investigator? Totoo po yun. Ako po yung nagpasa sa piskal na may approval naman nila. Pumayag naman po sila na pwedeng ako na daw yung kumuha ng statement ng kapatid ko. Kasi kailangan na po sa piskal ng time na yun. Nakikipag-ugnayan pa ba yung investigador sa inyo? Yung pinakahuling message niya po sa akin, basta sinabi niya po sa akin, ang trabaho ko po dyan, tapos na po. Naku po. Meron po Bakit akong sinabing tapos conversation. na? Hindi ko po alam sa kanya. Tapos binlock na rin po niya ako sa Facebook ng police. Blinak ka sa Facebook. Opo, binlock na rin po ako. Hindi dapat ganun, no? Bilang isang investigator, dapat nakikita niya yung case all throughout. Makita niya hanggang dulo. At dahil dyan, nakakausapin natin ngayon na yung Chief of Police ng May Kawayan City, si Police Colonel Jordan Santiago. Meron po tayong isang case dito ng banggaan sa lansangan na yung police investigator niya daw ay hindi na daw nakikipag-ugnayan sa isa sa mga nabangga, sir. Mali po yun, sir. At kakausapin ko po itong pulis na ito, imbestigahan ko po at aalamin ko po kung ano po talaga ang niya. Hindi po pwede yun, sir. Pag sa mga ganitong insidente po ba, Colonel, hingin ko po yung side ninyo bilang hepe po ng May Kawayan. Ano po ba ang dapat na proseso po sa pag-handle nitong mga kasong ganito? Dapat po yan, nire-review po lahat ng mga points po ng ng insidente. Lahat po dapat ay iimbestigahan po. At kung meron pong mga may mali, kailangan po natin kasuhan. Sige, sir. Nasa linya po ngayon si Mr. Ben Tulfo. Kakausapin po kayo. May mga tatanungin lang. Okay, Colonel, may nakita lang kami rito na medyo an oversight, if not a gray area, doon sa pag-iimbestigata ng police natin, Apparently, dito sa aksidente na to, hindi masyado malinaw kung nagawa ba yung police report na ng tama. Kasi lumalapit ata yung mga victims. Hindi sila nakakuha ng tamang police report. So, we call your office, and I know you're willing to help. Kaya lang, gusto lang namin muna siguro tingnan yung protocol. Ano ang protocol ninyo, sir, pagdating sa mga accident ginagawa ng traffic natin police sa May Kawayan? Sir, una-una po, sir, tulungan po natin, sir, yung biktima ng aksidente. Tapos po, review po natin kung may mga CCTV po sa palibot para po mas makatulong po sa pag-imbestiga po natin. Apparently, na-arresto daw ata yung driver. Ang driver nakulong pero ayaw ata managot ng sinasabing kumpanya. Parang sinisisi pa itong nabangga na silang may kasalanan, silang nakabangga sa truck. Ang hindi ko lang maintindihan dito na parang naghahamon ang may-ari ng sinasabing trucking na idemanda na lang sila. Una sa lahat, sir, pwede ho kasi yung sinasabing truck na yan dalhin sa LTFRB. Gawin niyo po yung tamang sistema. Pinalayan niyo yung driver sa anumang kadahilanan dahil walang testigo or sino man. Pero nirelease ninyo yung truck. Di ba dapat kinukuhanan lahat ng insurance? Pag syempre, pag aksidente, kinukuhanan ng registration at insurance, lalo na kapag yun ay tracking. Di ba po gano'n, sir? Opo, sir. Yes, sir. Hindi po ata ginawa ng yung police yan, sir. Nagkulang po ng ating traffic policeman dyan kung nakikinig ngayon. Pag mga ganitong klaseng aksidente, sir, protocol lang tayo, procedural aspect na ginagawa po ng mga traffic policemen. Dito man sa Pilipinas yan, sa highway patrol, or doon man sa bagay, hindi ng highway patrol nga, mga traffic policeman po natin, or sa ibang bansa. Matik, pag may involved na accident, of course, dadaling sa ospital agad yung biktima. At
at pagkatapos isusugod niya para mabigyan ng agarang lunas. The next, yun hong nakabangga, truck po yan, nabangga yung motorsiklo, sinisisi yung motorsiklo. Siyempre yung tracking na yan dapat rehistrado, minaneho yan ng driver. O, ngayon, at the same time, hindi po pwede mag-tracking yan ng AG tracking na magsiservisyo na walang prangkisa o wala silang permit to operate as tracking. Di ba ba sir, kinahanapan muna ng registration and then pati yung sinasabing insurance for third-party liability. Ito yung track na ibinibigay po yan ng LTO sa ilalim mo ng DOTR. Yan ho sa LTFRB dyan sa Region 3. Siyempre sir, alam po ng pulis yan para makuhanan lahat ng mga impormasyon. Bagamat wala pong testigo pero sa CCTV kung sino man po may kasalanan, importante po sana makuhanan ho ng impormasyon. Yun hong binigyan ng pribilehiyo sa lansangan tulad ng AG tracking. Sir, mukha atang walang impormasyon na hindi po nakuha yung insurance company ng itong sinasabing AG tracking na ating pulis. Basta na lang, na-release na lang at medyo parang tinatamad pura at ang mga pulis ninyo. Traffic policeman dyan, sir. Yes, sir. Imbestigahan ko po ito, sir, at anuin ko po ng mga, mag-usap po kami lahat ng mga investigador dito po. Siguro, sir, pakialaman niyo muna to dahil manghihimasak na po ako, ano? So, ibibigay po ng staff po namin ang lahat po ng detalye para makaabot po sa inyo. Baka binubulag po kayo ng tao ninyo sa ibaba. Sa protocol at procedural aspect kung paano mag-imbestiga ng traffic. Kapareho nito, aksidente. Mabuti nga ka mo na buhay. So, the first thing, sir, na dapat gagawin ninyo, ititahin nyo uli yung tracking company. Pagkatapos, hanapan po ng information ng insurance. Kasi kung walang insurance po yan, kaya ayaw nilang makipag-ugnayan, may paglapag na sila, dapat ini-impound agad sila. Ipapatawag po namin sa LTFRB po yan, sir. At the same time, kayo po kukunin yung insurance. Kung merong insurance, kung wala, put it on the record, wala po silang insurance. Kasi mukhang hinahamon po kami nitong AG tracking, mukhang tumatakbo po sa inyo, papakampi ata sa inyo, sir, hindi kaya? Wala naman po ganun, sir. Wala naman po. Hindi. So, sir, malinaw ha? So, hindi po sila nagpapakampi sa inyo, sir? Yes, sir. Yes, sir. Labis ng pang-aabuso po nangyari dito. Sir, bibigyan Opo, po yes, namin sir. sa inyo, mukhang wala po kayo masasagot sa amin, kaysa naman mapulubos pa po kayo. Sir, ganito, ilalarga kita, pero kukunin namin lahat ng impormasyon, ibibigay namin sa inyo. So, tumulong po kayo, kukunin yung insurance. Kung sakaling wala, dapat po, sir, on the record para makaabot sa LTFRB yan, nang masuspinde at ma-impound temporarily ang kanilang sasakyan hanggat hindi sila tumupad ng sinasabing violation, hanggat hindi nila mabayaran itong na-aksidente, sir. Yan po yung Yes, sir. sinasabing Opo, sir. katarungan na kinakailangan ibigay sa pamamagitan ng good police work. Gawin po namin, sir. Okay, sir. Okay, balik tayo dito kay Carl at Tonet. If you're listening yun, Yes, Carl, Tonet, here's the instruction. Makuha na natin yung police dito, may pagkukulang, merong bagay na hindi ginawa yung tamang proseso, kinakailangan balikan natin to, tingnan yung accident report, kunin yung CCTV, kung meron man, pagkatapos bakit hindi nakuhanan yung impormasyon ng insurance, kung nakarehistro ba yung truck, o mailap dito yung sinasabing may-ari. Kasi kung meron siyang insurance sana, hindi na siya magtatago kasi matik yung insurance niya ang magko-cover ng gastusin, ang tawag yan TPL, Third Party Liability. Now, I will leave you there, imbestigahan natin para makita ng mga tao kung gaano like a detalye. Ayoko kasi yung maraming mga kumakyaw-kyaw dyan na medyo kinukumpara tayo sa mga ibang programa dyan. Iba ang ipapitag mo sa RTIA. Iba ang ipapitag mo kung sino man dyan. Pag pumasok na ang Ben Tulfo, ipapitag mo. Iba si Tigre. Wala akong sinasanto kahit sino. Papakita ko kung mali o tama. So, the next step natin, tawagin yung LTFRB. Carl din, no? Kahapon, actually nakausap ni Sir Bento sa public service nga itong may-ari, yung asawa si Emily Tesoro. Ngayon nga, sabi niya nga, nagdadahilan pa na sinasabi niya na may insurance daw yung kanilang sasakyan. Pero nung tinawagan natin ulit kahapon yung kanyang asawa na nasa abroad, ang sinabi ng kanyang asawa ay walang insurance yung kanilang truck. So, expired daw. Expired. Noong August pa nag-expired ang kanilang insurance. So, August nag-expire, tapos kailan nangyari yung aksidente? September. So talagang September natural na 18. hindi talaga covered yung aksidente ng insurance. Kaya siguro umaara itong operator at talagang hindi nakikipag-ugnayan, pero unang-una, hindi dapat nandoon yung truck sa lugar na yun dahil wala siyang insurance. So dahil wala siyang insurance, siya yung mali. Yun. Dapat tama naman din yung sinabi ni Sir Ben kanina na talagang dapat magkaroon ng mas malalim na investigasyon dito sa police investigator, dito sa operator, driver mismo. Lahat na talaga dapat titignan yan. revisit ika nga kasi ang sinasabi nga ni Sir Ben, may problema dun sa ginawang investigasyon nitong police investigator. Kasi Mr. Ruben Pura. Ano? Police Corporal Ruben Pura. Tama, ma'am? Opo. Okay, oh. Dahil nga dito, ang ginawa natin, tinawagan din natin yung LTFRB. Di ba din?
So, yun, tama yun. So, ayon sa LTFRB, tama nga yung sinabi ni Sir Ben na kailangan may insurance. Hindi pwedeng wala. So, lahat, public utility vehicle, lahat public conveyance, they should have an insurance para pag may nangyaring aksidente, may sasalo, no? May magbabayad. Sabi rin ng LTFRB na itong nirereklamo yung trucking company, ongoing yung kanilang application sa prangkisa. Ngayon, since nakaabot sa kanila itong reklamo ninyo at kayo ay mag-file ng formal complaint, maaaring maapektuhan yung kanilang application. So siguro mabuti pa pakinggan natin yung sinabi ni spokesperson Joel Bolano ng LTFRB sa amin. Ang lahat ng public utility vehicle ay mayroon siyang insurance na nire-record para sa passenger, part ng kanilang pag-ooperate. Even the trucks, mayroon din, pero sa passenger din. But usually, may mga, kasi yan pagka outside, parang third-party liability. At alam ko, si LTO, mayroong requirement naman sila sa third-party liability insurance. Even sa private, mayroon yung third-party liabilities. Actually, itong truck na involved is for hire din siya kasi may franchise siya na ina-apply. Kaya may provisional authority siya. Kasi tinag namin yung kanyang document. Mayroon naman siyang provisional authority na issue on board. Valid siya from October 2022 to October 4, 2023. Ang LTFRB ay nagre-receive siya ng mga complaint about that kasi may responsibility as an operator siya, di ba? But ang coverage lang ni LTFRB is on the franchise na issued doon sa operator. So, mas ang advice namin is to file a formal complaint dito sa operator nung hindi pag-comply doon sa obligation niya doon sa victim. So para ma-heard naman both side ng aming legal. Depende kung ano magiging presentation ng mga evidences ng both side. So malalaman lang natin kung ano magiging pananagutan niya once matapos yung pag-present nila ng kanilang mga dokumento. Sa lahat po ng ating mga operator, at lalo na po sa mga drivers natin, lalo pag public utility vehicle po tayo ay kailangan po natin sundin yung tamang pagmamaneho dahil ang may liability rin ang ating driver at ang operator pagdating po dun sa mga untoward incident, mga accident sa kalsada. So kailangan po may pag-iingat po tayo, dapat may mga insurance po tayo na pinukuha as requirement pag public utility vehicle po kayo. Ang sinasabi ng LTFRB malinaw na dapat may insurance ang inyong mga sasakyan habang tumatakbo. Kayo dyan sa AJ Tracking, pribilehiyo na mabigyan po kayo ng prangkisa. So kaakibat po ng prangkisa na yan ay responsibilidad na dapat ninyong tuparin. Ang gusto lang naman natin sabihin dito ay ang tracking mismo is given the privilege to have a franchise. So dahil sila ay binibigyan ng prangkisa, maging responsible owners naman sila. Carl Dean Donet. Okay, napakinggan natin yung spokesperson ng LTFRB. Sabi niya mag-file ang formal complaint. That's not enough for us. Nag-a-apply pa lang pala ng prangkisa tong AJ Trucking. So in other words, progressive, patuloy pa rin siya nag-a-apply. Yes. Hindi pa talaga sila nabibigyan ng prangkisa. Yes. Whether sa LTO or LTFRB, ayaw na ayaw kung sasabihin, pumunta, mag-file ng formal complaint. Instead of saying, come over, tulungan namin kayo. Kaya kung sinong kausap natin kanina, anong pangalan ng taga-LTFRB? Joel Bolano. Hindi ka tanggap-tanggap yung sagot niya at hindi naman ako nagsisiga-siga rito. Ito iba ang ipabitag mo. Pag ipinabitag mo kay Ben Tulfo yan, sa atin, sa hashtag ipabitag mo, iba. Para makita ng tao yung proseso na public office is public trust. So, hindi sapat yung sasabihin, kailangan marinig natin ang panig nila, mag-iimbestiga kami, mag-file sila ng formal complaint. May napapansin ka pa rin, Tonet, Carl? Yes. Bakit naman kasi kinakailangan na bibigyan pa ng abala yung tao na imbis naman aksyonan na mismo agad ng LTFRB? Which is tama ka. Yes. What about you? Ikaw naman, ang tingin mo din? Yes, sir. So, yun nga po, wala talagang sense of urgency. So, sana talagang i-accommodate na nila, papuntahin agad-agad.
Okay? Ikaw naman, Tonet, anong tingin mo rito? Kumukulo ba ang dugo mo? Yes, sir. Kasi nahihinaan ako, sir, dun sa sinasabi nilang idadaan sa tamang proseso. Sabi nga natin, sir, sila, yung truck po na tumatakbo ngayon ay provisionary para po yung kanilang nag-a-apply pa lang po ng prangkisa. Kung may nagkaroon ng pagkakamali, katulad po nito, kulang ng requirements, sir, I don't think, sir, na may karapatan pa tong tumakbo. Why not i-terminate natin, sir? Kumbaga, lagyan nila ng pangil yung sinasabi po nila. Okay. Ganito, kung magtrabaho ang hashtag ipabitag mo kay Ben Tulfo at sa Bitag Next Generation, ipinakikita natin sa tao para matuto ang taong bayan sa proseso. Sa legalidad, may pananagutan. Sa proseso, may pananagutan. Pati LTFRB, babalikan mo, Tinet. Yes, sir. At huwag kang titigil dito at pupuntahan pati yung polis. Para itong AG tracking, hindi na pwede magmalaki kahit pa ipatawag siya sa may kawayan. Pati yung sinasabi rito, bisitahin yung Office of the Mayor. Ito pala, provisional, parang ang prangkisa. Yes, sir. Naintindihan mo, yung Business Permit and Licensing Office at DILG. Pati ito pala, yung sinasabi nilang proseso na expired na yung expired yung insurance. Maraming pambukol dito. So, sabihin mo dyan sa misis na pumunta sa atin, naawa naman ako, Tonet, Yes, sir. Carl, at saka Dean. Tatayo tayo sa kanila. I want you to work on this. Para doon sa nanay, naawa ko, first time ko makita sa TV na hanggang ngayon nahihirapan magsalita. Kausapin ko nga si nanay, kumare. Sige po, magsalita lang kayo, Salita po kay Ma'am Yes Maybel. po. Hello po. Nay, kaya yung nanay, yung bimba yun, yung na-disgrasya rito, Yes, yes. nakikita ko, kung maaari sabihin mo sa kanya, hindi natin siya papabayaan, cargo natin siya. Opo, salamat po, sir. Huwag niyo po ako pabayaan sa nangyari sa akin. Tulungan niyo po ako. Tutulungan ka na namin. Sabi nga natin, maraming Opo. mukha ang pang-aabuso. Iba't Opo, ibang marami anyo yan. pong salamat. Sa ibaba, sa gitna. Lahat yan. Kasama dyan. Okay? Opo. Alright. Sige. Thank you. Okay. Ayun. Sabi nga ni sir, hindi ka namin pababayaan, maninindigan kami sa'yo, ipagtatanggol ka namin. Sir Carl? Ulitin ko lang, sa lahat ng mga truck operator, lahat ng mga may-ari ng mga trucking company or whatsoever, be responsible of your trucks, truck drivers, whatever it may be. Have all the documents, dapat lahat meron yan. Kasi kapag wala, talaga mananagot kayo. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong, at tatak Tulfo. Hashtag ipabitag mo.